Kapag tayo po ay nagta-top coat, meron po tayong mga nai-encounter na problema. Ano ba mga problema kalimitan ang ating nai-encounter sa tuwing tayo po ay magta-top coat? Ito po, katulad po nito, itong papakita ko sa inyo example, no? Ang kalimitan pong nagiging problema sa pagka-top coat ay katulad po nito. Ayan, kung mapapansin nyo po, meron po siyang luha. Ito, luha. Kung tawagin ay iyak. Ayan, no? So, at meron din siyang maliliit na pinholes o yung butas-butas. Ayan, no? Kung inyong mapapansin, no? Then, meron din kayong makikitang ayan. Yung mga bootleg. Ayan. O, paano ba natin ito masusolusyonan? May pamamaraan po tayo na pwedeng gawin, no? Tayo po ang nag-top coat at alam po natin na makapal ang ating pagkaka-top coat, pwede po nating lihain yan ng 800 grit, no? Para masagad po yung luha at masagad po yung pinholes pati yung maligasgas. So ito po yung lihang 800 grit. Medyo magaspang po yan. Ito po ay gamit na, no? Yan po una natin ipangliliha dito po sa luha. So ang gagawin lang po natin ay babasahin lang po natin ng tubig. Ayan, wet sanding po tayo. Ayan. Lilihain lang po natin yan hanggang masagad. Pwede po tayong gumamit ng pansapin. Let's say rubber na flat or kahoy na flat. Mahalala po kayo sa haba, ideal yung kasing haba po nitong liha, no, na inyong ginupit. Then papasadahan nyo po ng liha yan. Kapag ito po ay nasagad na, no, pumantay na sa lihang 800 grit, papasadahan po natin ito ng lihang 1000 grit. Then wet sanding po ulit. Ayan, wet sanding. Papasadahan po natin ng liha yan. So idamay na po natin lahat. Nadamay na po. Tatanggalin natin po yung mga gaspan. Then, paano po natin malalaman kung yung ating nililiha ay tapot lamang at hindi pa nasasagad sa base coat o dun sa kulay? Sa ating pagliliha, ayan, pagliliha po natin yan. Ayan, pag niliha po natin yan, mamumuti po yan. Ayan po, oh. Kapag sagad na po, no, ang top coat na ubos na, yan pong puti-puting yan, yan ay magiging kakulay na po ng base coat o yung kulay na ipininta nyo. Let's say ito black, mangingitim po yan. Dahil makapal nga po yung top coat, so hindi po siya nangingitim. Ibig sabihin, ang naliliha po ay top coat pa. Kung ito ay color red, makikita nyo po yan, namumula po yan. So, ibig sabihin ay hindi pa nauubos ang top coat. So, sa ating pagliliha, no, hahabulin po natin yung pinholes, yung malalalim. Ayan. Hanggang sa mawala po yung pinholes. Pero sa ating pagliliha ng pinholes at lumabas yung kulay, no, o sumama sa pinaglihaan yung kulay ng base coat, ibig sabihin po noon ay hindi na po natin pwedeng i-bapping. Magre-retop coat na po tayo. Pero kung hindi pa naman po lumalabas sa ating pinaglihaan yung kulay ng base coat, pwede po i-bapping yan. Then, paano po natin i-bapping yan? Dahil magaspang po itong lihang 1000 grit. Yan ay susundan po natin ng lihang 2000 grit. So, ayan po yung lihang 2000 grit. Ayan po. So, wet sanding din po. Wet sanding, no? Ayan. So, mapapansin nyo po yan na pantay na po yan. Then, kapag yan po ay naliha na ng 2000 grit, then, punasan lang po natin ng ito yung basahan.
Then, atin na po itong ibabapping. Yan. Paano nga ba ang pagbabapping? So, bago ko po ipakita sa inyo kung paano ang pagbabapping, ito muna yung aking niliha na ng 2000 grit. So, ayan na po ang itsura niya. Wala po kayong lalakdawan, no? Patay na pantay po. So, ipakikita ko rin po sa inyo yung hindi pa naliha. So, ayan, no? Iba yung kintab ng hindi naliliha pa. So, ayan. Oh, shiny pa siya, no? Glossy pa. Ayan, oh, ito, glossy. So, ayan, hindi pa naliliha. Ito po yung naliha na. Kapag okay na po, no, yung inyong pagkakaliha, napantay na, nawala na po yung luha, nawala na po yung pinholes, at yung mga bootleg, gagamitan na po natin ito ng rubbing compound. So ito po gagamitin kong rubbing compound. Gawa po siya ng timeless, water-based rubbing compound. Ibig sabihin, ng water-based ay kaya siyang linisin ng tubig lamang. So hindi na po kailangan ng gas or thinner. Then, pagkatapos po na maraming compound na po to, gagamit nga po pala tayo muna ng microfiber na basahan. Yung microfiber na basahan ay ganito po. Ayan. Yung parang mabalahibo kasi po sumisiksik dyan sa loob yung dumi. So, pag yan na po nalagyan natin ng rubbing compound, gaganyan na po natin yan paulit-ulit. Kaya kung may bapping machine kayo, ay mas madali. Then kapag okay na po at ito ay ating nang nagamitan ng rubbing compound, isusunod naman po natin ay wax. Super hard shell finish. Gawa po siya ng turtle wax. Pupunasan lang po natin ito ng wax. Then patuloy lang natin ng ilang minutes. Then pupunasan ulit ng microfiber. Ito papanoorin nyo at ipakikita ko po sa inyo ng actual kung paano po ang mag-bapping. So dahil nga po may luha siya, nakaumbok, gagamitan ko muna siya ng 800 grit na liha. Wet sanding din po, no, para mas madali po siyang mapudpod. So ayan po yung luha na tinatawag. Nakaumbok po yan. Pwede po nating sapinan ng flat na rubber o kahoy yung liha. Para kapag niliha po natin yung luha o yung umbok, ay pantay po siya. Then after po natin na mapasadaan ito ng 800 grit, sundan po ng 1000 grit. Wet sanding din po. Then lihain na po nating lahat, lalo yung mga bootleg, yung mga pinholes. Ingatan lang po natin ang pagliliha, lalo na po dun sa mga kanto, madali po siyang mapudpod o matalupan. Then after maliha po ng 1000 grit, yan ay susundan po natin ng lihang 2000 grit. So ayan po yung lihang 2000 grit. Ayan po. So wet sanding din po. Wet sanding, no? Ayan. So mapapansin nyo po yan na pantay na po yan. Then kapag yan po ay naliha na ng 2000 grit, then punasan lang po natin ng yung basahan. Then atin na po itong ibabapping. Yan. Paano nga ba ang pagbabapping? After po natin na maliha ito ng 2000 grit at naisiguro na po natin na ito ay napasadaan na po lahat, susundan na po natin ito ng rubbing compound. So ayan po yung aking gagamiting rubbing compound. Dahil water-based naman ito, pwede po natin siyang gamitan ng daliri. Ayan, no? Idadat-dat lang po natin bago nating gamitan ito ng microfiber na basahan. Lalo kung kayo ay merong bapping machine, mas maganda po at madali po nating itong mapapakinis. Pero kung wala po at dahil nagdi-DIY lang tayo, okay na po yung microfiber na basahan. So ayan, ganyan lang po, no. Medyo may press po ng konti habang ito po ay ating pinupunasan ng microfiber. Sa pag-apply po ng rubbing compound, ulit-ulitin lang po natin
hanggat hindi po nawawala yung daan po ng pinaglihaan bago po natin siyang i-wax. Kapag okay na po ang ating pagkaka-rubbing, wala na po siyang gasgas, gagamitan na po natin siya ng wax. Yan po yung aking gamit na wax. Hanggang sa siya po ay kuminis ng tuluyan at maging shiny na po. So, ganun lang po, no? Uulit-ulitin lang po natin ang paglalagay ng rubbing compound hanggat hindi nawawala yung gasgas na pinagdaanan ng liha. Then, pag okay na, gagamitan na po natin ito ng wax. Patuyuin lang po natin ng konti at mga ilang minutes lang ang wax pagkatapos natin itong applyan. Then, saka natin pupunasan na ito ng microfiber. So, ito na po yung finished product. Ayan, sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.